Bakit kay ganda at kay siglang mundo kung ikaw ay bata pa? Magtampisaw ka sa tubig, maglaro ka sa kalsada. Ngunit mo ang ikot ng mundo. Dan! Kung gusto mong tumira dito sa Plumfield, kinakailangan marunong kang tumulong kagaya ng ginagawa ng ibang bata dito. Kaya mo mag-aral at magtrabaho? Sige lang, susubukan ko. Dan! Mabuti, maaari kang tumira dito ng mga ilang araw pero titingnan natin kung makakaya mo ang mga gawain dito. Maraming salamat po, Ginang Jo. Ilang araw lang? Wag na lang. Dan! Paumanin po, Ginang Jo. Dan! Ikaw pala. Hindi ka ba marunong bumate? Be! Dan! Hindi dapat ugaling kali ang asal mo dito. Wala akong pakialam. Maganda dito sa Plumfield, Dan. Magugustuhan mong tumira dito. Wala kang nalalaman. Siguro bagay ka nga. Siguro bagay ka nga sa ganitong klaseng lugar. Halika, ipasyal mo muna ako. Nasaktan ka ba, Stuffy? Ha? Ang galing-galing mo, Christopher. Ang galing mo talaga. Maraming salamat, mga kaibigan. Ang susunod po na magtatanghal ay walang iba kundi si Tommy Bangs. Anong ginagawa nila? Hindi mo ba nakikita? Isang sirko. Sandali lang, Ginoo. Isang aspil ang bayad bago pumasok. Ibabayad ko na lang siya, Jack. Kaibigan ko siya. Talaga bang kaibigan mo siya, Nat? Oo. Tinulungan niya ako noon sa bayan. Ganyan lang ba ang kaya mo? Nag-iensayo pa lang ako. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang gagawin ko. Huwag, Dan. Hindi ganyan. Hindi ka dapat nakikipag-away kung titira ka dito. Titira siya dito sa Plumfield? Ano? Mag-aaral din siya dito? Ha? Hindi ako sigurado. Dan! Tama! Hindi pa sigurado. Tommy! Bakit? Huwag mo siyang pansinin. Sige, ipakita mo sa amin ang pagsirko mo. Sana magawa mo. Kung ganon, Ned! Stuffy! Ha? Sige! At ngayon, mga kaibigan, ito ang pinakamagandang bahagi ng ating palatuntunan, ang pagsirko ni Tommy! Magaling si Tommy. Dahil nga doon, dumami ang pasa niya sa katawan sa pag-iensayo. Dali! Sige na, Tommy! Ang galing, Tommy! Mga bata lamang ang gumagawa ng ganyan. Pangsanggol ang ginagawa ni Tommy. Ano? Anong sinasabi mo? Sabi ko ay pangsanggol lamang yan. Ulitin mo nga. Problema mo? Tama na, Dan. Hindi, wala akong problema. Akala ko ay lalaban ka sa akin. Sa lit mong yan, wala kang magagawa. Aba! Tommy,
Tama na! Tommy, tama na. Nan, huwag kang makialam ha. Huwag mo na lang siyang pansinin, Tommy! Anong sinabi mo? Dan, ikaw talaga. Talagang ginagalit mo ako. Tama na. Hindi ka makakatira dito kung manggugulo ka. Tulad ng sinasabi ni Nat, ipinagbabawal ang away dito. Wala akong pakialam. Walang bawal-bawal sa akin. Hindi ko nagustuhan ang sinabi niya tungkol sa pagsirko ko. Gusto kong malaman kung mas magaling siya sa akin. Tingnan nga natin kung anong magagawa niya sa pagsirko. Tingnan natin. Ha? Ha? Huh? Ha? Ang galing niya. Yun ang tinatawag na sirko. Teka! Sandali lang! Hintayin niyo ako! Hindi niyo ba ako naririnig? Sandali! Tommy! Sandali! Teka! Gusto mo bang makipag-away sa akin? Hindi. Sandali. Pwede mo bang ituro sa akin ang pagsirko? Mas magaling ka pang magsirko kesa sa akin. Sige, tuturuan kita. Totoo? Pero paano mo ako babayaran? Ah, Wala nang libre ngayon dito sa mundo. Alam mo naman yon, hindi ba? Dan. Tama si Danat. Wala na talagang libre na kahit anong bagay dito sa mundo. Ganyan, tama yan. May babayad ka ba? Ito, bago itong lanseta ko, Dan. Alam mo, 5 ang talim niyan. Kaya lang, naputol yung isang talim kamakailan lang. Pwede na ba? Sige, talaga bang gusto matutunan na magsirko? Tuturuan kita. Makinig kang mabuti. Dahil hindi ko na ito ulitin Oo, pa. Dan. Sige, sige. Kung gusto mong gayahin kung paano ko nagawa yon, madalas ka mag-ensayo para maging magaling ka. Oo, tapos? Yun lang. Ha. Nan! Nakita ba ninyo siya? Hindi ko siya makita kahit saan. Kasi, nagsinungaling siya kay Tommy at kinuha niya ang bagong lanseta nito. Hindi niya ito pinahawak kahit sa akin. Gusto ni Tommy ang lansetang yun, kailangan may balik. Dapat din nasisihin si Tommy. Pero kailangan hanapin muna natin sila. Ano, tutulong ba kayo maghanap? Ha? Ha? Ayun siya. Ayun nga siya. Sandali. Hindi ko siya niloko. Totoo ang sinabi kong payo para sa kaibigan mo. Kinakailangan ng madalas na pag-ensayo. Hindi naman iyon ang tinutukoy ko, Dan. Kaibigan ko rin sila. Hindi ka dapat magsalita ng pabalang sa kanila. Ibinalik niya kay Nat ang lanseta. Nat! Nat! Mabuti naman! Nat! Ganun pala siya.
Ikaw siguro si Dan. Sa kwarto ka raw ni Nat matutulog ngayong gabi, kaya ipinaghanda kita ng kama doon. Pasensya ka na muna sa matutulugan mo doon. Hoy, abay teka! Kinakausap pa kita! Alam mo ba kung ano ang sinabi ni Tommy nang ibinalik ni Nat ang lanseta niya? Ang galing ni Dan. Ang galing ni Dan. Nais kong maging kagaya niya. Ang galing niya magsirko. Ay! Tommy! Hindi kasing galing ng ginawa niya pero munti ko na ring masalo. Talaga naman, hindi ko maintindihan. Sang-ayon ako sa'yo. Matagal na ako rito. 48 taon na ako dito sa mundong ito, pero ngayon lang ako nakakita ng matang kasing talas ng batang yan. Wala siyang pinagpapahalagahan kahit sino kung hindi ang sarili niya. Matagal ba natin siya makakasama dito sa Blumfield? Marahil, ilang araw lang. Oo, ganun katagal. Pagkatapos ay paaalisin na siya dito. Aalis din siya. Oo, sana nga. nga. Ngayon lamang nangyari na nagkasundo kayong dalawa. Dan, doon tayo sa kanila. Sige na, puntahan natin sila doon. Pakiusap. Maging mabait ka naman sa kanila. Kung hindi... Nat, alam na alam mo kung anong uri ng buhay ko sa kabiasnan. Wala akong mga kaibigan at hindi ko rin naman ginusto. Pampagulo lamang sila. Pero iba ka sa kanila, Nat. Ikaw ang pinakamagaling na tumugtog ng biolin sa buong mundo, kahit ano pang sabihin nila. Maaari mo ba akong tugtugan sa ibang araw? Dan, ang mga tao rito ay hindi kagaya ng mga taong nakakasalamuha mo sa lansangan. Tingnan mo, ibinigay mo sa akin ang lanseta. Bibigyan kita ng payo. Lahat ng matatanda ay magaling magsalita ng magandang bagay, ngunit taliwas sa ginagawa nila. Wala na silang ibang iniisip kundi ang sarili nilang kapakanan. Ganun naman sila. Pero sabi nila magaling daw akong tumugtog ng biolin. Ha? Hindi, iba si Ginang Jo at Ginoong Bayer. May intindihan mo rin. Sana noon ko pa sila nakilala upang hindi ako dumanas ng hirap. Sana... Oh, Nat! Nariyan ka pala! Ginoong Bayer. Kanina pa kita hinahanap. Marahil siya si Dan, tama ba ako? Marahil nabanggit na sa'yo ni Ginang Jo na bahagi ng pag-aaral ang mga gawain sa bukid, katulad ng pag-aaruga ng mga hayop, o kaya naman ay ang pagtatanim ng mga halaman. May kanya-kanyang gawain. Sandali lang. Ha? Wala pa naman akong katiyakan kung mananatili ako dito o hindi. Dan! Ganun ba? Ano naman ang dahilan at naparito ka sa Plumfield? Walang problema. Kung nais mong manatili rito ay sumunod ka sa akin. Dan! Pakiusap! Sige na nga, susunod na ako sa kanya. Dan! Gagawin ko ito para lamang sa'yo. Hanggang mamaya. Dan... Cyrus. Oh, Ginong Bayer. Siya ba ang batang tinutukoy niyo na bagong dating sa Plumfield? Ipinakikilala ko sa iyo si Duncan. Kinagagalak kitang makilala. Siya si Cyrus. Nakikita mo naman at hindi siya palaimik. Maaari mo ba siyang turuan, Cyrus? Opo, Ginoong Bayer, umasa po kayong tuturuan ko siya.
Tama ang ginagawa mo. Anong nangyari? Mahirap ba? Aba, matatag ka at matipuno. Tamang-tama pala sa iyo ang mga trabaho dito sa bukid, Dan. Huwag mong madaliin ang gawain. Marami pa tayong tatabasin na damo. Tignan mo hanggang dun pa. Aabutin pa tayo ng 1 hanggang 2 linggo. Bakit ko kailangan gawin ito? Alam mo ba kung bakit? Hindi tayo maghahapunan hanggat hindi tayo tapos. Diyan ka muna. Sandali, saan ka naman pupunta? Magsisimula ako doon. Doon sa dulong gawin ng talahiban. Ano ang mangyayari kapag umalis ako? Alam kong hindi ka alis. Tuloy na natin. Magkita na lang tayo mamaya. Nasabi mo sa akin minsan na ang lahat ng bata ay may mabuting kalooban at mayroong taglay na talino. Ang sabi mo, tulad na isang regalo pagsapit ng Pasko. At sana hindi ako nagkamali sa akin pa siya na dito siya tumira. Sana ipakita sa atin ito ni Dan. Alam ko meron siyang gininto ang puso. Fritz, matutuklasan ko rin yan balang araw. Cyrus, nasa si Dan? Ginawa yan ni Dan? Naisip kong ipakita ang tiwala sa katulad niyang nagbibinata. Ngunit ang karahasan ng isip, ang nangibabaw sa kanyang katauhan mas malala kaysa sa aking akala. Joe, baka hindi na natin siya mapagbago. Malamig at masarap sa lugar nito. Anong kailangan mo? Nais sana kitang makausap. Dito ay ibinabalita nila ang lahat ng pangyayari sa buong maghapon. Nagkukwento sila. Ikinukwento nila ang maliliit na bagay tulad ng isang pugad ng ibon, ang bahagari at kung ano-ano pa. Wala akong maikukwento sa inyo. Napakaganda ng musika. Isa siyang henyo sa musika. Ngunit malungkot siya. Nag-aalala si Nat sa'yo, Dan. Ganito ang ipinadarama ng kanyang tugtog. Hindi kita naiintindihan, ngunit, Dan, isa kang kaibigan ni Nat. Mataas ang tingin niya sa'yo. Tinatanggap ka namin sa aming paaralan. Halika na, oras na para maghapunan. Ayoko na! Ginang Joe! Tama na! Huwag na kayong magkukunoring mabait sa akin. Wala akong pakialam sa mga gawain ninyo rito. Kahit kailan ay huwag nyo itatanong sa akin kung anong nangyayari sa araw ko simula bukas. Ayoko magkwento! Teka! Huwag kang magsalita ng ganyan kay Ginang Joe! Sige, pumunta ka kung saan mo gusto. Babalik din siya. Ha? Kung hindi niya gusto rito, aalis siya. Ngunit binanggit niya ang simula bukas.
kaya hindi siya aalis. Nais niya mamalagi hanggang bukas. Hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Makikita mo, babalik din yun bukas. Halika na sa loob. Bakit kay ganda at kay siglang mundo kung ikaw ay bata pa? Magtampisaw ka sa tubig, maglaro ka sa kalsada. Hulin mo ang ikot ng Gusto lang niyang masabi na mabuti siyang tao, ngunit ang totoo ibang iniisip niya. Sawang-sawa na ako sa mga taong mapagkunwari. Nagpapanggap lang na mabait si Ginang Jo. Mag-ingat ka sa sinasabi mo.